Bago mo simulan ang araw na ito, bago mo harapin ang mga responsibilidad, alalahanin, at mga hamon na naghihintay sa iyo, sandali kitang inaanyayahan na huminto at ituon ang iyong puso sa Diyos. Dahil kung naririnig mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad dito ng nagkataon lamang. Dinala ka rito ng Panginoon. Maaring nagising ka ngayong umaga na may pagod sa iyong katawan, maaring may sakit kang pinapasan, problema sa isip, o bigat sa puso. Maaring may mga tanong kang hindi mo pa nasasagot at mga laban na tahimik mong kinakaharap. At sa kaibuturan ng iyong puso, maaaring napatanong ka, Panginoon, gagabayan mo ba ako ngayon? Bibigyan mo ba ako ng lakas at tagumpay? Pakinggan mo ito. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang makapangyarihang pangakong ito mula sa Psalm 119 ay nagpapaalala sa atin na kapag ang salita ng Diyos ang gumagabay sa ating buhay, hindi tayo mawawala ng landas. Kahit may dilim sa paligid, may liwanag na umaakay sa atin. Kahit may pagsubok, may katotohanang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Ngayong umaga, nais ng Diyos na pagalingin ang iyong katawan at palakasin ang iyong espiritu. Nais Kanyang protektahan sa bawat hakbang mo at ilayo sa anumang panganib. Nais ka rin niyang akayin tungo sa tagumpay at buksan ang mga pintuan ng pagpapala na matagal mo nang ipinapanalangin. Ang salita ng Diyos ang iyong gabay, ang presensya ng Diyos ang iyong proteksyon, at ang pag-ibig ng Diyos ang iyong katiyakan na ang araw na ito ay nasa Kanyang mga kamay. Kaya bago tayo manalangin, may hihilingin ako sa iyo. Kung naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa iyong landas, kung naniniwala ka na Siya ang iyong tagapagpagaling at tagapagtanggol, kung naniniwala ka na may tagumpay at pagpapala, Siyang inihahanda para sa iyo ngayong araw, pindutin mo ang like bilang isang simpleng hakbang ng pananampalataya. At kung nais mong araw-araw magsimula na may panalangin at kapangyarihan ng salita ng Diyos, inaanyayahan kitang maging bahagi ng komunidad na ito. Dito, sama-sama tayong lumalapit sa Diyos, humihingi ng Kanyang gabay at nagtitiwala sa Kanyang mga pangako. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong simulan ang bawat umaga na may liwanag ng salita ng Diyos. Pinipili mong lumakad na may kagalingan, proteksyon, tagumpay at pagpapalang nagmumula sa Panginoon. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Buksan mo ang iyong espiritu sa salita ng Diyos at hayaan mong punuin niya ang araw mo ng Kanyang presensya at kapangyarihan. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon naming Diyos, lumalapit kami sa iyo na may buong pagpapakumbaba at matibay na pananampalataya. Ayon sa iyong salita sa mga awit, Ikaw, ang Diyos, na nagbibigay buhay sa amin sa pamamagitan ng iyong mga pangako. Kaya ngayon, hinahawakan namin ang katotohanan ito at buong tapang naming idinedeklara na ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan, kumikilos sa loob ng aming katawan, isip at espiritu. Hinihiling namin na hipuin mo ang bawat bahagi ng aming pagkatao, ang bawat hininga, ang bawat pintig ng aming puso. Ipinapahayag namin na ang buhay na nagmumula sa iyo ay umaagos sa amin, nagbubura ng anumang kahinaan, sakit at karamdaman. Panginoon, linisin mo ang aming katawan mula sa anumang bakas ng karamdaman, impeksyon, pagod at panghihina. Sa kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, pinapawalang bisa namin ang bawat gawa ng kaaway na naglalayong sirain ang aming kalusugan. Ikinakansela namin ang bawat demonyong atas na nagdadala ng sakit, pamamanhid, takot at pagkasira. Ipinapahayag namin na ang aming katawan ay templo ng iyong banal na espiritu at walang puwang dito ang kadiliman. Ang liwanag ng iyong presensya ang siyang naghahari, nagpapagaling at nagbabalik ng kaayusan sa lahat ng bagay. Panginoon, linisin mo ang aming isip mula sa pag-aalala, pangamba, kalituhan at mabibigat na kaisipan. Kumikilos ka sa aming buhay, Panginoon. Tinatanggal mo ang mga kasinungalingang itinanim ng kaaway, ang mga salitang sumira sa aming pag-asa, at ang mga alaala na nagdulot ng sugat
sa aming damdamin. Pinupuno mo ang aming isip ng katotohanan, ng iyong mga utos, ng kapayapaan ng iyong mga pangako, at ng kaliwanagan ng iyong karunungan. Ipinapahayag namin na ang aming pag-iisip ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng iyong salita at hindi ng takot o kasinungalingan. Sa bawat paghinga, Panginoon, ibinabalik mo ang tamang balanse ng aming isipan. Pinapalitan mo ang kaguluhan ng kaayusan, ang pangamba ng pagtitiwala, at ang pagod ng kapahingahan. Ipinapahayag namin na ang aming isipan ay matatag, malinaw, at nakatuon sa iyo. Hindi kami tinatablan ng espiritu ng depresyon, panghihina ng loob, o pagkabalisa, sapagkat ang espiritu mo ang nananahan sa amin at siya ang nagbibigay ng buhay at lakas. Panginoon, palakasin mo ang aming espiritu. Patatagin mo kami sa pagsunod sa iyo kahit sa gitna ng kahinaan ng laman. Ibinabangon mo ang aming espiritu upang hindi kami matinag ng pagsubok o tukso. Pinupuno mo kami ng banal na sigasig, ng matibay na paninindigan, at ng pagnanasa na lumakad ayon sa iyong kalooban. Ipinapahayag namin na ang aming espiritu ay buhay, gising, at masunurin sa tinig mo. Ang apoy ng iyong espiritu ang patuloy na naglilinis at nagpapalakas sa amin. Panginoon, ilayo mo kami sa anumang karamdaman at labis na pagod. Alam mo ang bigat ng aming mga responsibilidad, ang pagod ng aming katawan, at ang pagkapagod ng aming damdamin. Ngunit ikaw ang aming lakas. Ipinapahayag namin na ang lakas na nagmumula sa iyo ay muling bumabalot sa amin. Ang aming mga buto ay pinatatatag, ang aming mga kalamnan ay pinapalakas, at ang aming mga panloob na bahagi ay pinananariwa. Hindi kami nabubuhay sa sariling lakas, kundi sa lakas na nagmumula sa iyo. Naway ang iyong salita ang maging gamot sa aming puso. Sa bawat salitang nagmumula sa iyo, may dalang kagalingan, pag-asa, at buhay. Ang iyong mga pangako ang aming iniinom araw-araw, at ito ang nagiging lunas sa aming kaluluwa. Kapag ang aming puso ay sugatan, ikaw ang nagpapagaling. Kapag ang aming damdamin ay mabigat, ikaw ang nagpapagaan. Kapag ang aming kaluluwa ay napapagod, ikaw ang nagbibigay ng tunay na kapahingahan. Panginoon, turuan mo kami na mamuhay ng may disiplina at kabanalan. Ibinubuklod mo ang aming mga puso upang pahalagahan ang mabuting kalusugan hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa buong pamilya. Itinutuwid mo ang aming mga gawi, ang aming mga pagpili, at ang aming pamumuhay. Ipinapahayag namin na ang aming mga desisyon ay umaayon sa iyong karunungan at ang aming pamumuhay ay nagbibigay luwalhati sa iyo. Sa bahaging ito ng panalangin, idinideklara namin na ang kapangyarihan ng kadiliman ay walang kapamahalaan sa aming katawan, isip at espiritu. Ang dugo ni Jesus ang siyang tumatakip sa amin. Ang liwanag ng iyong katotohanan ang siyang naghahari. Ang presensya ng iyong banal na espiritu ang pumupuno sa bawat sulok ng aming pagkatao. Ang mga anghel mo ay nakapaligid, nagbabantay, at nagpapatupad ng iyong mga utos para sa aming kapakanan. Patuloy mo kaming hinuhubog, Panginoon. Patuloy mo kaming pinapabanal at patuloy mo kaming pinapanauli. Hindi pa tapos ang iyong gawain sa amin. Ang kagalingang sinimulan mo ay patuloy mong isinasakatuparan at ang buhay na ibinibigay mo ay lalong sumisigla sa amin sa bawat sandali. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ay kumikilos sa iyong katawan, isip at espiritu, habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento, ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay sa akin. Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya at pagsang-ayon sa kapangyarihan ng Diyos na patuloy na nagpapanauli at nagpapalakas. Panginoon naming Diyos, patuloy kaming lumalapit sa iyo na may pagtitiwala sapagkat ikaw ang aming kanlungan. Inilalagay namin ang aming mga sarili, ang aming tahanan, at ang aming buong pamilya sa ilalim ng kapangyarihan ng iyong salita. Ginagawa mong tanggulan ang aming tahanan, hindi gawa ng tao kundi itinatag ng iyong katotohanan. Ang bawat pader, ang bawat pintuan, ang bawat silid ay pinupuno mo ng iyong presensya.
Ipinapahayag namin na ang kapayapaan at liwanag ang naghahari sa aming tahanan at walang anumang kadiliman ang may karapatang pumasok. Panginoon, ingatan mo kami laban sa kapahamakan, sakuna at anumang masamang balak ng kaaway. Binabasag namin sa pangalan ni Jesus ang bawat plano ng kaaway na nakatago man o hayagan. Ikinakansela namin ang bawat demonyong atas na naglalayong magdala ng pinsala, aksidente, takot, kaguluhan at pagkawasak sa aming pamilya. Ang iyong salita ang aming kalasag at ang iyong katotohanan ang aming sandata. Walang sandatang binuo laban sa amin ang magtatagumpay, sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol. Panginoon, naway ang aming pamilya ay manatiling matatag dahil kami sumusunod sa iyong mga kautusan. Itinatatag mo kami sa pundasyon ng iyong katotohanan at dahil dito, hindi kami basta-basta matitinag. Kapag dumarating ang mga hamon, hindi kami guguho. Kapag may unos, hindi kami matatangay. Sapagkat ang aming buhay ay nakaugat sa iyo. Ipinapahayag namin na ang pagsunod sa iyo ay nagiging pader ng proteksyon sa paligid ng aming sambahayan. Ilayo mo ang aming mga anak sa maling impluensya at tukso. Bantayan mo ang kanilang isipan, ang kanilang puso at ang kanilang mga desisyon. Tinatanggal mo ang kapangyarihan ng masasamang impluensya na nais ilayo sila sa iyong katotohanan. Ibinubuklod mo ang kanilang mga puso sa iyo at tinuturuan mo silang magmahal sa iyong mga aral. Ipinapahayag namin na ang aming mga anak ay lumalakad sa liwanag, may takot sa iyo, at may malinaw na pagkilala sa tama at mali. Panginoon, takpan mo kami ng iyong presensya saan man kami magpunta. Kapag kami nasa aming tahanan, ikaw ang kasama. Kapag kami nasa daan, ikaw ang una at huli. Kapag kami nasa trabaho o anumang gawain, ikaw ang aming bantay. Walang lugar na hindi mo naaabot at walang sandali na wala ka. Ipinapahayag namin na ang iyong presensya ang aming kaligtasan at katiyakan. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, idinideklara namin na ang bawat espiritu ng takot, pangamba at banta ay walang kapamahalaan sa amin. Ang aming mga isip ay hindi alipin ng balita ng kapahamakan o ng mga salitang puno ng takot. Ang aming mga puso ay nakaugat sa pagtitiwala sa iyo. Kapag may pagtatangkang manakot o manggulo, agad itong nabubunyag at nawawalan ng bisa sa liwanag ng iyong katotohanan. Panginoon, itanim mo sa aming puso ang pag-ibig sa iyong mga aral upang hindi kami maligaw ng landas. Kapag ang aming mga mata ay natutuksong tumingin sa maling direksyon, ikaw ang nagbibigay ng babala. Kapag ang aming mga paa ay nais lumihis, ikaw ang humahadlang at nagtutuwid. Ang iyong salita ang nagiging tinig na gumagabay sa amin at ang iyong espiritu ang patuloy na umaakay. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay hindi lugar ng alitan kundi ng pagkakaisa. Hindi lugar ng kaguluhan kundi ng kaayusan. Hindi lugar ng takot kundi ng pagtitiwala sa iyo. Ang mga salitang binibigkas sa loob ng aming tahanan ay puno ng buhay at hindi ng sumpa. Ang mga desisyong ginagawa ay pinangungunahan ng karunungan at hindi ng padalos-dalos na damdamin. Panginoon, binubuksan mo ang aming mga mata upang makita ang mga babala mo at marinig ang iyong tinig. Hindi kami bulag sa mga bitag ng kaaway. Ang iyong liwanag ang nagpapakita ng mga lihim na panganib at ang iyong kamay ang naglalayo sa amin dito. Ang mga anghel mo ay patuloy na nagbabantay sa aming mga lakad, naglalagay ng hadlang kung saan may banta at gumagabay sa amin sa landas ng kaligtasan. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay tinatakan ng dugo ni Jesus. Ang bawat henerasyon ay nasa ilalim ng iyong proteksyon. Ang mga sumpang nagmula sa nakaraan ay walang kapangyarihan sa amin. Ang mga sugat ng kahapon ay hindi na muling bubukas. Ang aming kinabukasan ay ligtas sa iyo at ang aming kasalukuyan ay nasa iyong mga kamay. Panginoon, patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya upang hindi kami manghina sa gitna ng banta o panganib. Kapag may mga balitang nakakatakot, ikaw
ang aming kapayapaan. Kapag may mga sitwasyong hindi namin kontrolado, ikaw ang aming katiyakan. Hindi kami namumuhay sa takot, kundi sa buong pagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, at sa bawat sandali, ikaw ang aming sandigan. Ang proteksyon mo ay hindi natutulog at hindi nagkukulang. Ang iyong mata ay laging nakatuon sa amin, at ang iyong kamay ay laging nakaunat upang magligtas. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ang iyong tagapagtanggol at bantay ng iyong pamilya, i-type sa mga komento, "Ako ay ligtas sa ilalim ng proteksyon ng Diyos." Hayaan itong maging iyong simpleng pahayag ng pagtitiwala at pagsuko sa kapangyarihan ng Diyos na patuloy na nagbabantay sa iyong buhay. Panginoon naming Diyos, patuloy kaming humaharap sa iyo na may bukas na puso sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Ayon sa iyong pangako, ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay hindi tulad ng ibinibigay ng mundo. Ito ay malalim, matatag, at nananatili kahit sa gitna ng unos. Kaya inilalapit namin sa iyo ang aming mga puso, ang aming tahanan, at ang aming buong pamilya, at buong tapang naming tinatanggap ang kapayapaang nagmumula sa pagsunod sa iyong salita. Panginoon, alisin mo ang alitan at hindi pagkakaunawaan sa aming tahanan. Kung may mga salitang binitiwan na nagdulot ng sugat, linisin mo ang aming mga labi at pagalingin mo ang aming mga puso. Kung may mga damdaming kinikimkim na nagiging ugat ng galit, hinanakit, o tampo, hinahaplos mo ang mga ito at pinapalitan ng pag-unawa at kababaang loob. Ipinapahayag namin na ang espiritu ng alitan ay walang lugar sa aming sambahayan. Ang iyong espiritu ng kapayapaan ang naghahari at umaayos sa bawat relasyon. Panginoon, punuin mo ang aming puso ng pagtitiwala sa iyong mga pangako. Kapag ang aming isipan ay nililigalig ng mga tanong at pangamba, ibinabalik mo kami sa iyong katotohanan. Ipinapaalala mo na ikaw ang may hawak ng aming buhay at walang anumang bagay ang nakakalusot sa iyong kaalaman. Sa bawat sandaling may kawalan ng katiyakan, pinipili naming magtiwala sa iyo at hindi sa aming sariling pag-unawa. Ang pagtitiwalang ito ang nagiging daan upang pumasok ang iyong kapayapaan sa aming kalooban. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, binabasag namin ang bawat gawa ng kaaway na naglalayong maghasik ng kaguluhan, takot, at pagkakabahagi. Ikinakansela namin ang bawat demonyong atas na nais sirain ang aming kapahingahan. Hindi kami papayag na agawin ang aming kapayapaan ng mga sitwasyong pansamantala lamang. Ipinapahayag namin na ang aming mga puso ay binabantayan ng iyong kapayapaan na higit sa anumang pangunawa. Panginoon, turuan mo kaming magpatawad gaya ng iyong kalooban. Alam mo na ang kapatawaran ay hindi laging madali, ngunit ikaw ang nagbibigay ng lakas upang ito'y maisabuhay. Pinapalambot mo ang aming mga puso upang bitawan ang bigat ng sama ng loob. Itinuturo mo sa amin na ang kapatawaran ay hindi kahinaan, kundi kalayaan. Sa bawat pagpapatawad, mas lumalawak ang espasyong tinatahanan ng iyong kapayapaan sa aming buhay. Turuan mo rin kaming magmahal ng tapat at may malasakit. Kapag kami natutuksong magtago ng damdamin o magsalita ng padalos-dalos, ikaw ang pumipigil at nagtuturo ng tamang paraan. Ang aming mga salita ay nagiging daluyan ng buhay at hindi ng sakit. Ang aming mga kilos ay nagiging pagpapahayag ng pag-ibig at hindi ng pagmamataas. Ipinapahayag namin na ang pag-ibig mo ang nagbubuklod sa amin at nagdadala ng kaayusan sa aming tahanan. Panginoon, sa gitna ng pagsubok, naway maranasan namin ang kapanatagan na ikaw ang aming sandigan. Kapag ang mga pangyayari ay mabigat at tila walang kasagutan, ikaw ang aming pahingahan. Ipinapahayag namin na kahit hindi agad nagbabago ang sitwasyon, ang aming puso ay nananatiling payapa sapagkat ikaw ang kasama namin. Ang iyong presensya, ang aming katiyakan na hindi kami nag-iisa. Kapag may mga alaala ng nakaraan na bumabalik at nagdadala ng bigat, hinahawakan mo ang aming mga puso at binabalutan ng iyong kapayapaan.
Pinapalitan mo ang sakit ng kaginhawaan at ang pangamba ng pag-asa. Hindi kami alipin ng aming nakaraan. Ipinapahayag namin na ang aming kasalukuyan at hinaharap ay pinamumunuan ng iyong kapayapaan. Panginoon, hayaan mong ang aming tahanan ay maging lugar ng presensya at kapahingahan. Ang sino mang pumasok ay makadama ng iyong kapayapaan. Ang bawat pag-uusap ay puspos ng paggalang. Ang bawat desisyon ay ginagabayan ng iyong karunungan. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay isang banal na espasyo kung saan ikaw ay pinararangalan at pinagtitiwalaan. Ibinubuhos mo ang iyong kapayapaan hindi lamang sa aming tahanan kundi pati sa aming mga isip. Kapag ang aming pag-iisip ay nagiging magulo, ikaw ang nag-aayos. Kapag ang aming damdamin ay nagiging pabigla-bigla, ikaw ang nagpapatahimik. Ang aming mga isip ay pinupuno mo ng mga kaisipang totoo, malinis, at nagbibigay buhay. Hindi kami hinahayaang lamunin ng ingay ng mundo sapagkat ang iyong tinig ang aming pinakikinggan. Panginoon, itinatanim mo sa amin ang disiplina na piliin ang kapayapaan kahit may dahilan para magalit. Itinuturo mo sa amin na huminto, manahimik at manalangin bago kumilos. Ang ganitong pamumuhay ang nagiging daan upang manatili ang iyong kapayapaan sa aming mga puso at relasyon. Ipinapahayag namin na kami ay mga tagapagdala ng kapayapaan at hindi ng kaguluhan. Ang kapayapaang ito ay hindi namin iniingatan sa aming sarili lamang. Hinahayaan naming umagos ito sa aming pamilya, sa aming pakikitungo sa iba, at sa aming pang-araw-araw na buhay. Ang iyong kapayapaan ang nagiging patotoo na ikaw ang Diyos na buhay at kumikilos sa amin. Sa bawat sitwasyon, pinipili naming magpahinga sa iyo at hindi magpadala sa takot. Kung ikaw ay nagnanais na maranasan ang kapayapaan ng Diyos sa iyong puso at tahanan, i-type sa mga komento, "Ako ay pinupuno ng kapayapaan ng Diyos." Hayaan itong maging iyong simpleng pahayag ng pagtanggap sa kapayapaang nagmumula sa Diyos na patuloy na umaayos at nagpapatahimik ng iyong buhay. Part 4. Karunungan. Panginoon naming Diyos, patuloy kaming nananatili sa iyong presensya sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng tunay na karunungan. Hindi karunungang mababaw o pansamantala, kundi karunungang nagmumula sa iyo na nagbibigay liwanag sa aming isipan at direksyon sa aming buhay. Binubuksan mo ang aming isip upang maunawaan ang lalim ng iyong mga aral, hindi lamang sa kaalaman, kundi sa pamumuhay. Ang bawat salitang nagmumula sa iyo ay tumatagos sa aming puso at nagiging gabay sa aming araw-araw na paglakad. Panginoon, alisin mo ang ulap ng kalituhan sa aming pag-iisip. Kung may mga desisyong mabigat at mahirap unawain, ikaw ang nagbibigay ng kaliwanagan. Pinapawi mo ang ingay ng maraming opinyon at tinuturuan mo kaming pakinggan ang iyong tinig. Ipinapahayag namin na ang aming isipan ay hindi alipin ng pagkalito kundi pinamumunuan ng iyong katotohanan. Ang karunungang nagmumula sa iyo ang siyang naghahari sa aming mga pag-iisip. Turuan mo kaming magpasya ayon sa iyong katotohanan at hindi ayon sa pansariling damdamin lamang. Kapag ang aming emosyon ay nais manguna, ikaw ang naglalagay ng kaayusan. Kapag ang aming karanasan ay nais maging batayan ng lahat, ikaw ang nagpapaalala na ang iyong salita ang pinakamataas na pamantayan. Ipinapahayag namin na ang aming mga pasya ay hindi padalos-dalos, kundi pinaghaharian ng panalangin, pagninilay at pagsunod sa iyo. Panginoon, ipaalala mo sa amin ang iyong mga utos sa bawat mahalagang hakbang ng aming buhay. Kapag kami nasa sangandaan at hindi alam ang pipiliin, ikaw ang nagbubulong ng tamang direksyon. Kapag kami may pagpipili ang tila mabuti, ngunit hindi ayon sa iyong kalooban, ikaw ang nagbibigay ng babala. Ang iyong espiritu ang patuloy na nagpapaalala ng iyong salita upang hindi kami lumihis sa landas ng katotohanan. Naway ang iyong salita ang maging ilaw ng aming pag-iisip. Sa gitna ng dilim ng kamangmangan, ikaw ang aming liwanag. Sa gitna ng maling aral at panlilinlang, ikaw ang aming katotohanan.
Ipinapahayag namin na ang aming pag-iisip ay hinuhugasan ng iyong salita at ang aming pananaw ay inaayon sa iyong kaisipan. Hindi kami nabubuhay ayon sa karunungan ng sanlibutan, kundi sa karunungang nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, binabasag namin ang bawat gawa ng kaaway na naglalayong baluktutin ang aming pag-iisip. Ikinakansela namin ang bawat demonyong atas na nagdadala ng maling paniniwala, pagmamataas at pagkabulag sa katotohanan. Ipinapahayag namin na ang aming isipan ay malaya, malinaw at puspos ng liwanag ng Diyos. Ang mga kasinungalingan ay nawawalan ng kapangyarihan sa sandaling ang iyong katotohanan ay pumasok. Panginoon, bigyan mo kami ng kaalaman na may kasamang takot at paggalang sa iyo. Itinuturo mo sa amin na ang tunay na karunungan ay nagsisimula sa paggalang sa iyong pangalan. Hindi kami nagiging mayabang sa aming nalalaman, kundi lalo pang nagpapakumbaba. Ang aming kaalaman ay hindi ginagamit upang mangibabaw, kundi upang maglingkod at magmahal. Ipinapahayag namin na ang aming puso ay mananatiling mapagpakumbaba habang ikaw ay patuloy na nagtuturo. Gawin mong matatag ang aming pundasyon sa karunungang nagmumula sa iyo. Ang aming buhay ay hindi nakatayo sa opinyon ng tao o sa pabago-bagong kaisipan ng mundo. Ito ay nakatayo sa iyong walang hanggang katotohanan. Kapag may bagong aral na sumusubok umalog sa aming paninindigan, ikaw ang nagbibigay ng discernment. Alam namin kung alin ang totoo at alin ang dapat tanggihan, sapagkat ikaw ang nagtuturo sa amin. Panginoon, palawakin mo ang aming pagkaunawa, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa kapakanan ng aming pamilya. Ang mga magulang ay binibigyan mo ng karunungan sa paggabay. Ang mga asawa ay binibigyan mo ng karunungan sa pakikipag-ugnayan. Ang buong sambahayan ay pinupuno mo ng pagkaunawa at paggalang sa isa't isa. Ipinapahayag namin na ang karunungan mo ang nagbubuklod at nag-aayos ng aming mga relasyon. Kapag kami nahaharap sa mga suliraning tila walang sagot, ikaw ang nagbibigay ng bagong pananaw. Ipinapakita mo ang mga bagay na hindi namin agad nakikita. Ang mga pintuang tila sarado ay binubuksan mo sa tamang panahon. Ang mga sagot na aming hinahanap ay dumarating sa katahimikan ng pakikinig sa iyo. Ipinapahayag namin na ang aming buhay ay ginagabayan ng iyong perpektong karunungan. Panginoon, hinuhubog mo rin ang aming pananalita sa pamamagitan ng iyong karunungan. Ang aming mga salita ay hindi pa dalos-dalos, kundi puno ng biyaya. Kapag kami magsasalita, ikaw ang nagbibigay ng tamang oras at tamang paraan. Ang aming bibig ay nagiging daluyan ng payo, pag-asa at katotohanan. Ipinapahayag namin na ang aming mga salita ay nagpapalakas at hindi sumisira. Ang karunungang ito ay patuloy mong ibinubuhos sa amin araw-araw. Hindi ito nauubos at hindi ito humihina. Habang kami lumalakad kasama ka, lalo mo kaming tinuturuan. Ang aming mga pagkakamali ay nagiging aral at ang aming mga karanasan ay nagiging patotoo ng iyong paggabay. Sa lahat ng ito, ikaw ang aming guro at sandigan. Kung ikaw ay humihingi ng karunungan ng Diyos sa iyong mga desisyon at buhay, i-type sa mga komento, "Ako ay ginagabayan ng karunungan ng Diyos." Hayaan itong maging iyong simpleng pahayag ng pananampalataya habang ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos na nagbibigay ng malinaw na direksyon at tamang pagkaunawa. Panginoon naming Diyos, ikaw ang tapat na gumagabay sa aming mga hakbang. Itinutuwid mo ang aming mga landas ayon sa iyong mga tuntunin, hindi ayon sa kagustuhan ng aming laman, kundi ayon sa iyong perpektong kalooban. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga plano, mga pangarap, at mga desisyong kailangan naming gawin, at buong puso naming isinusuko ang lahat sa iyong kamay. Panginoon, akayin mo ang aming pamilya sa mga desisyong naaayon sa iyong kalooban. Kapag kami nahaharap sa maraming pagpipilian, ikaw ang nagbibigay ng malinaw na direksyon. Kapag kami nagdadalawang isip, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan bilang tanda ng tamang daan. Ipinapahayag namin na hindi kami magdedesisyon ng hiwalay sa iyo.
Ang iyong tinig ang aming pinakikinggan, at ang iyong salita ang aming sinusunod. Huwag mo kaming hayaang maligaw sa maling direksyon. Kung may mga landas na tila madali, ngunit magdadala ng kapahamakan, ikaw ang humahadlang. Kung may mga pintuang hindi ayon sa iyong layunin, ikaw ang nagsasara. Pinoprotektahan mo kami mula sa aming sariling pagkakamali at mula sa panlilinlang ng kaaway. Ipinapahayag namin na ang aming mga hakbang ay binabantayan at iniingatan mo. Ituro mo sa amin ang tamang daan na dapat naming tahakin sa bawat yugto ng aming buhay. Kapag kami nasa simula ng bagong hakbang, ikaw ang nagbibigay ng tapang. Kapag kami nasa gitna ng paglalakbay at napapagod, ikaw ang nagbibigay ng lakas. Kapag kami malapit ng sumuko, ikaw ang nagpapaalala ng iyong mga pangako. Ang iyong paggabay ay hindi nawawala at hindi nagkukulang. Naway ang iyong salita ang maging ilaw sa bawat hakbang ng aming buhay. Sa gitna ng kalituhan at kawalan ng direksyon, ikaw ang liwanag na nagpapakita ng daan. Hindi kami lalakad sa dilim, sapagkat ang iyong katotohanan ang nasa aming harapan. Ipinapahayag namin na ang aming buhay ay nakahanay sa iyong salita at ang aming mga hakbang ay umaayon sa iyong liwanag. Sa pangalan ni Jesus, binabasag namin ang bawat gawa ng kaaway na naglalayong iligaw kami. Ikinakansela namin ang bawat demonyong atas na nagdadala ng maling direksyon, maling desisyon at pagkaantala sa iyong plano para sa amin. Ipinapahayag namin na ang aming pandinig ay sensitibo sa tinig mo at sarado sa boses ng panlilinlang. Ang iyong espiritu ang siyang patuloy na umaakay sa amin sa katotohanan. Panginoon, itinuturo mo sa amin ang kahalagahan ng pagtitiyaga sa iyong gabay. Hindi mo kami iniiwan sa kalagitnaan ng aming paglalakbay. Kapag ang daan ay makitid at mahirap, ikaw ang kasama naming lumalakad. Kapag ang landas ay hindi malinaw, ikaw ang nagbibigay ng susunod na hakbang. Ipinapahayag namin na sapat na ang iyong paggabay para sa amin sa bawat sandali. Gabayan mo rin ang aming mga salita at kilos. Ang aming mga desisyon ay may epekto hindi lamang sa amin, kundi sa aming pamilya at sa mga taong nakapaligid sa amin. Kaya hinahayaan naming ang iyong karunungan ang manguna. Ang aming mga plano ay hindi basta-basta ginagawa, kundi inilalatag sa iyo sa panalangin. Ipinapahayag namin na ang aming pamumuhay ay sumasalamin sa iyong paggabay. Panginoon, kapag kami nagkamali, hindi mo kami tinatalikuran. Bagkus, marahan mo kaming ibinabalik sa tamang daan. Itinuturo mo sa amin na ang iyong awa ay bago at ang iyong paggabay ay patuloy. Hindi kami nabubuhay sa pagkondena kundi sa biyaya ng iyong pagwawasto. Ipinapahayag namin na kami ay patuloy na natututo at lumalago sa ilalim ng iyong kamay. Ang aming pamilya ay inilalagay namin sa iyong paggabay. Ang bawat miyembro ay tinuturuan mong pakinggan ang iyong tinig. Ang aming tahanan ay nagiging lugar ng panalangin at pakikinig sa iyo. Ipinapahayag namin na ang iyong espiritu ang nangunguna sa aming sambahayan at ang aming mga desisyon ay nagdudulot ng kapayapaan at kaayusan. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, sa bawat landas na aming tinatahak, ikaw ang aming tiwala. Hindi namin alam ang lahat ng mangyayari, ngunit sapat na alam naming ikaw ang kasama namin. Ang iyong paggabay, ang aming lakas ng loob, at ang iyong presensya ang aming katiyakan. Kung ikaw ay handang magtiwala sa paggabay ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay, i-type sa mga komento, "Ako ay sumusunod sa gabay ng Diyos." Hayaan itong maging iyong simpleng pahayag ng pagsuko at pagtitiwala sa Diyos na tapat na umaakay at nagtutuwid ng iyong landas. Panginoon naming Diyos, patuloy kaming nananatili sa iyong presensya na may pusong mapagpasalamat sapagkat ikaw ang Diyos ng pagpapala. Hindi lamang pagpapalang material, kundi pagpapalang nagmumula sa pamumuhay ayon sa iyong salita. Inilalapit namin sa iyo ang aming tahanan, ang aming pamilya, at ang lahat ng ipinagkatiwala mo sa amin. Habang kami namumuhay ayon sa iyong kalooban, buong pananampalataya naming tinatanggap ang pagpapalang nagmumula sa iyo. Panginoon,
Pagpalain mo ang aming tahanan. Naway ito ay maging lugar ng liwanag, kapayapaan, at kagalakan. Ang bawat pader ay punuin mo ng iyong presensya. Ang bawat pag-uusap ay balutin mo ng paggalang at pag-ibig. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay hindi lugar ng kakulangan, kundi lugar ng sapat at higit pa, sapagkat ikaw ang Diyos na naglalaan. Palaguin mo ang gawa ng aming mga kamay. Ang aming pagsisikap ay iniaalay namin sa iyo. Ang aming trabaho, hanap buhay, at mga gawain ay pinapahiran mo ng iyong biyaya. Kapag kami nagtatanim, ikaw ang nagpapasibol. Kapag kami nagtratrabaho, ikaw ang nagbibigay ng lakas at talino. Ipinapahayag namin na ang aming mga ginagawa ay nagbubunga hindi lamang para sa amin, kundi para rin sa kapakanan ng iba. Panginoon, alisin mo ang takot sa kakulangan sa aming mga puso. Itinuturo mo sa amin na ikaw ang aming pinagmumulan at hindi ang aming sariling kakayahan lamang. Kapag ang isip ay tinutukso ng pangamba, ikaw ang nagpapaalala ng iyong katapatan. Ipinapahayag namin na kami nagtitiwala sa iyo bilang aming tagapaglaan at hindi kami mabubuhay sa pangamba, kundi sa pananampalataya. Naway maranasan namin ang kasaganaan na may kasamang kapayapaan. Hindi kasaganaan na puno ng pag-aalala, kundi kasaganahang nagdudulot ng pasasalamat at katahimikan ng puso. Itinuturo mo sa amin ang tamang paggamit ng iyong mga pagpapala. Hindi kami nagiging alipin ng mga bagay, kundi ginagamit namin ang mga ito upang luwalhatiin ka. Ipinapahayag namin na ang aming puso ay mananatiling nakatuon sa iyo kahit kami pinagpapala. Panginoon, pagpalain mo ang relasyon ng bawat miyembro ng aming pamilya. Ang ugnayan ay pinapanday mo sa pag-ibig, pag-unawa at pagtitiis. Ang mga sugat ng nakaraan ay iyong pinapagaling. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay iyong inaayos. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay binubuklod ng iyong biyaya at pinatatatag ng iyong pag-ibig. Gawin mong bukas ang aming puso upang maging daluyan ng pagpapala sa iba. Hindi namin iniingatan ang iyong pagpapala para sa aming sarili lamang. Itinuturo mo sa amin ang pagiging mapagbigay, mahabagin, at handang tumulong. Kapag may nangangailangan, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kakayahang magbahagi. Ipinapahayag namin na kami ay pinagpapala upang maging pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, binabasag namin ang bawat gawa ng kaaway na naglalayong hadlangan ang daloy ng pagpapala sa aming buhay. Ikinakansela namin ang bawat demonyong atas ng kakulangan, pagkabigo at pagkasira. Ipinapahayag namin na ang mga pintuan ng pagpapala ay bukas ayon sa iyong kalooban at walang kapangyarihan ang kadiliman upang pigilan ang iyong gawain. Panginoon, patatagin mo ang aming pananampalataya upang manatili kami sa iyong mga pangako. Kapag ang resulta ay tila nahuhuli, tinuturuan mo kaming maghintay ng may pagtitiwala. Kapag ang pagpapala ay dumarating, tinuturuan mo kaming magpakumbaba. Ipinapahayag namin na ang aming pananampalataya ay hindi nakabatay sa nakikita, kundi sa iyong katapatan. Pagpalain mo ang aming pagpasok at paglabas. Ang aming mga lakad ay iyong iniingatan. Ang aming mga plano ay iyong pinapahiran. Ang aming kinabukasan ay iyong inihahanda. Ipinapahayag namin na ang aming buhay ay nasa ilalim ng iyong mabuting kamay at ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa aming ikabubuti ayon sa iyong layunin. Panginoon, turuan mo rin kaming makontento at magpasalamat. Ang pusong marunong magpasalamat ay pusong bukas sa mas marami pang pagpapala. Hindi kami nagrereklamo sa kakulangan, kundi nagtitiwala sa iyong oras at paraan. Ipinapahayag namin na ang pasasalamat ay patuloy na umaagos mula sa aming mga labi. Ang aming pamilya ay inilalagay namin sa iyong pagpapala. Ang bawat henerasyon ay tinatabingan ng iyong biyaya. Ang mga plano mo para sa amin ay mabuti at ang iyong mga pangako ay tapat.
Habang kami patuloy na lumalakad sa iyong salita, ang pagpapala mo ay patuloy na sumusunod at nananahan sa amin. Kung ikaw ay handang tumanggap ng pagpapala ng Diyos nang may pasasalamat at pagtitiwala, i-type sa mga komento. Ako ay tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. Hayaan itong maging iyong simpleng pahayag ng pananampalataya habang ikaw ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos na nagbibigay, nag-iingat at nagpapala sa bawat bahagi ng iyong buhay. Panginoon naming Diyos, naninindigan kami sa iyong presensya na may pananampalataya sapagkat ikaw ang Diyos ng tagumpay. Hindi tagumpay na mula sa sariling lakas, kundi tagumpay na bunga ng pagsunod sa iyong salita. Inilalapit namin sa iyo ang bawat tukso, bawat pagsubok, at bawat labang aming hinaharap, at idinideklara namin na sa iyo kami nagtatagumpay. Panginoon, bigyan mo kami ng tagumpay laban sa tukso sa pamamagitan ng iyong salita kapag ang kahinaan ay kumakatok. Ikaw ang nagbibigay ng lakas upang tumanggi kapag ang kasalanan ay nag-aanyaya. Ikaw ang nagbibigay ng malinaw na isip upang piliin ang tama. Ipinapahayag namin na ang iyong salita, ang aming sandata, at ang iyong katotohanan ang aming pananggalang. Hindi kami alipin ng laman, sapagkat ang Espiritu mo ang naghahari sa amin. Palakasin mo kami upang mapagtagumpayan ang bawat pagsubok. Kapag ang laban ay tila mabigat, ikaw ang nagpapalakas ng aming loob. Kapag ang daan ay tila mahirap, ikaw ang nagpapaalala na hindi kami nag-iisa. Ipinapahayag namin na ang bawat pagsubok ay hindi wakas kundi daan patungo sa mas matibay na pananampalataya at mas malinaw na patotoo ng iyong katapatan. Naway ang aming pagsunod sa iyo ang magdala ng mabuting bunga. Ang aming buhay ay maging patunay na ang pagsunod ay may kaakibat na tagumpay. Ang aming mga desisyon ay magbunga ng katuwiran. Ang aming pamumuhay ay magbunga ng pag-asa. Ipinapahayag namin na ang aming mga bunga ay nagbibigay luwalhati sa iyo. Iangat mo ang aming pamilya upang maging patotoo ng iyong katapatan sa aming mga tagumpay at maging sa aming mga pinagdaanan. Ikaw ang aming ipinagmamalaki. Ang aming buhay ay nagsasalaysay ng iyong kabutihan at kapangyarihan sa lahat ng aming gawain. Ikaw ang maitaas at maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagumpay ay ganap at tiyak at sa Kanya kami nananatiling matatag. Amen. Maraming salamat sa patuloy mong pakikibahagi sa sandaling ito ng panalangin at pagninilay. Naway sa bawat salitang ating binigkas at pinakinggan ay lalo mong nadama ang katotohanan ng Salmo 119 na ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Sa Kanyang mga utos tayo pinapalakas. Sa Kanyang mga pangako tayo binubuhay. At sa Kanyang katotohanan, tayo nananatiling matatag. Kung may laman ang iyong puso pasasalamat, panalangin, malaya mong ibahagi ito sa mga komento. Sama-sama tayong lalapit sa Panginoon. Dala ang pananampalatayang alam nating pinakikinggan niya ang bawat panalangin. Walang salita ang nasasayang at walang luha ang hindi niya nakikita. Ang bawat panalangin ay mahalaga sa Kanya. Kung ikaw ay napala at napalakas ng panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share, at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot at mapatibay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naway ang salita ng Panginoon ay patuloy na magbigay buhay sa iyo, magtuwid ng iyong landas, at magbunga sa iyong buhay at pamilya. Ingatan ka nawa ng Diyos at punuin ka ng Kanyang kapayapaan. Hanggang sa muli nating pagsasama, sa panalangin, pagpalain ka ng Diyos.